tumingin ka sa paligid. Karamihan sa mga lalaki ngayon, mahina, walang pera at walang direksyon. Paulit-ulit niloloko ang sarili nila ng balang araw, habang araw-araw silang walang ginagawa. Tapos papasok na yung motivational basura. Kumita ka ng 6 digits, magka-Ferrari ka, daming chicks pare. Tawag nila doon, success daw. Pero sa totoo lang, alam mong puro ingay lang yan. Maging totoo ka, gumana ba talaga? O hanggang ngayon wasak ka pa rin sa loob? Laging bitin, laging galit, laging walang progreso. Hindi yan aksidente. Hindi ka nilikha para sa buhay na madali, petics at puno ng dopamine. Nilalang kang magtayo, mamuno, at bumuhat ng bigat bilang isang tunay na lalaki. Trait 1, tanggihan ang ginhawa, yakapin ang layunin. Yung ginhawang kapit na kapit ka ngayon, yan din ang kabaong mong bubulok ka sa huli. Sabi ng mundo, dahan-dahan lang, huwag ma-stress, gawin mo lang kung anong masarap sa pakiramdam. Yang payo na yan, kaya ka laging nag-snooze, kaya iniiwasan mo ang mahihirap na usapan, kaya sinasayang mo ang oras tapos tawag mo pahinga. Ang ginhawa mabagal na kamatayan yan, pampamanhid, pampahina. Pinapaniwala ka na ang pag-iwas sa sakit, kapayapaan na. Pero ito ang katotohanan ng ayaw harapin ng karamihan. Hindi ipinangako ng Diyos ang buhay na madali. Ang pangako niya, lakas para sa laban, karunungan sa bawat desisyon at layunin sa gitna ng sakit. Hindi ka nilikha para dumaan lang sa buhay. Nilalang kang kawangis ng Diyos, hindi para lang magmukhang banal, kundi para mamuhay gaya niya. At si Jesus mismo ang nagpakita kung paano. Sumunod siya sa ama niya. Sumunod siya kahit masakit. Inalagaan niya ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Hindi lang yan layunin, yan ang pagiging tagapangalaga, yan ang tunay na pagkalalaki. At ito yung nakakalimutan ng karamihan. Yung galing mo, yung skills mo, yung talento mo, hindi yan para sa'yo. Hindi ka binigyan ng lakas para magpasikat, binigyan ka ng lakas para maglingkod. Ang lahat ng inilagay ng Diyos sa loob mo para sa layunin niya, hindi sa ego mo. At kung hindi mo ginagamit para sa Kanya, sinasayang mo lang. Hindi sa iyo ang buhay mo. May tumubos diyan at mahalang bayad. Kaya tigilan mo na ang pamumuhay na parang ikaw ang may-ari niyan. Tigilan mo na ang pagdasal ng madali. Simulan mong ipagdasal ang tibay, ang tiyaga. Dahil ang tunay na lalaki hindi tumatakbo sa hirap, harap kung harap, gawin kung gawin. Hindi dumating si Jesus para mamuhay ng petics. Binitbit niya ang krus, hindi unan. Diretso siyang lumakad papunta sa pagdurusa dahil alam niyang mas mahalaga ang misyon niya kaysa sa ginhawa niya. Ang lalaking ayaw buhatin ang krus niya, talo na agad. Dahil ang daan patungo sa kadakilaan hindi tinatahak sa damdamin kundi sa sakripisyo. Hindi mo mahahanap ang layunin mo habang nakahiga ka lang. Mahahanap mo yon kapag tumayo ka, pinatay mo ang ginhawa at kumilos ka bilang lalaking may misyon. Trait 2, paamuhin ang laman. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, lahat ng bagay, kakainin ka ng buhay. Akala mo malaya ka? Tingnan mong mabuti. Sinusunod mo lang yung gana mo, yung cellphone mo, yung libog mo, yung emotion mo. Kung ano yung pinakamalakas sumigaw, yun ang nasusunod. Hindi yan kalayaan. Yan ay pagkaalipin na nagbihis lang ng kalayaan. Sabi ng mundo, sundin mo ang puso mo, gawin mo yung tama sa pakiramdam, maging totoo ka sa sarili mo. Pero ang puso mo, isang pabiglang kompas, walang direksyon. Ang laman mo, wala yang pakialam sa kinabukasan mo. Gusto lang niyan ng sarap ngayon, kahit kapalit ay pagkasira mo bukas. Tingnan mo si Jesus. Naramdaman niya ang sakit, lungkot at pagod. Pero hindi siya nagpatalo doon. Binuhat niya ang krus, walang reklamo, walang paawa. Hindi siya naghabol ng sarap, sumunod siya hanggang dulo. Pinatahimik niya ang laman niya para matupad ang misyon niya. Yan ang itsura ng tunay na lakas na galing sa Diyos. Ang tunay na lalaki may emotion pero hindi emotion ang nagpapatakbo sa kanya. Hindi siya uhaw sa atensyon, hindi niya hinahayaang ang libog ang magdikta ng direksyon. Kung kailangan tiisin, titiisin pero gagalaw pa rin. Dahil ang emosyon magaling na tagasilbi pero mapanirang amo. Ang disiplina hindi extra trait,
Yan ang pintuan ng tunay na awtoridad sa espiritual. Kung hindi mo kayang pamunuan ang pribado mong buhay, wala kang karapatang manguna sa kahit anong pampubliko. At kung laman mo ang nagmamando sa iyo, huwag mong asahang yayanig ang dasal mo sa langit. Ang disiplina hindi ibig sabihin wala kang emosyon. Ibig sabihin lumuluhod ang emosyon mo sa misyon mo. Ibig sabihin marunong kang tumanggi sa mga bagay na nagpapahina sa iyo. Dahil nasa gitna ka ng digmaan para sa kaluluwa mo. Pamuhin mo ang laman mo. Dahil kung hindi ikaw ang may hawak sa sarili mo, siguradong demonyo ang hahawak niyan. Trait 3. Maging tagapagtanggol, tagapagtustos, at leader na may tapang. Karamihan sa mga lalaki ngayon wala ng kibo. Pinapanood lang nila habang wasak ang buhay. Hinahayaan masira ang tahanan. Tahimik lang habang ang kaaway lakas ng sigaw. Sabi ng kultura sa'yo, umupo ka na lang, tumahimik ka, huwag kang mamuno, baka may ma-offend. At naniwala ka, ipinasa mo yung tungkulin mo bilang tagapagtanggol, bilang tagapagtustos, bilang leader na dapat naglalakad sa lakas at katotohanan. Ngayon ang demonyo na ang nagtuturo sa anak mo gamit ang screen. Yung babae mo pasanang mga bigat na dapat ikaw ang may bitbit. At akala mo sapat na yung mabait ka lang. Gising na. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging tahimik lang. Nilalang ka niya para ikaw ang unang pumasok sa laban at huling susuko para ipaglaban ang mahalaga, para magtaguyod gamit ang kamay mo, puso mo at mismong buhay mo, at para mamuno hindi dahil perpekto ka, kundi dahil tinawag ka. Hindi humingi ng paumanhin si Jesus sa pamumuno. Nagsalita siya ng may awtoridad. Pinagalitan niya ang kasamaan. Inalay niya ang buhay niya gaya ng mandirigma, hindi doormat. Siya ang modelo, hindi yung lalaki na puro pa-cute, takot maka-offend at pinutol na ang tapang para lang magustuhan ng lahat. Ang pamumuno may bigat yan. At kung wala kang bit-bit na bigat, hindi ka talaga namumuno. Kapag hindi ikaw ang tumayo, may ibang tatayo. At malamang, hindi yan taong may takot sa Diyos. Kapag hindi mo sila pinrotektahan, lulunukin sila ng mundo. Kapag hindi ka nagtustos, ang kagipitan ang magdidikta. At kapag hindi ikaw ang namuno, susunod ang pamilya mo sa kung sino ang pinakamalakas ang sigaw. Nilalang kang maging pader sa pagitan ng pamilya mo at impyerno. Ang pagiging lalaki, ibig sabihin, tumatanggap ka ng suntok na walang nakakakita. Binubuhat mo ang bigat na walang nagpapasalamat. At ginagawa mo pa rin dahil responsibilidad mo yan. Protektahan mo, tustusan mo, pamunuan mo ng may tapang. O tumabi ka na para sa lalaking handang gawin yan. Trait 4. Lumakad kasama ang Diyos, hindi ang ego. Hindi ikaw ang hari. Hindi sa'yo nanggagaling ang lakas. At siguradong hindi ikaw ang dahilan kung bakit ka pabuhay ngayon. Paulit-ulit kang pinapakain ng mundo ng ganitong basura. Maging Diyos ka ng sarili mo, magtiwala ka sa sarili mo, kaya mo yan. At maraming lalaki kinakain lahat yan, hanggang sa durugin sila ng buhay, dahil pinilit nilang pasanin ang koronang hindi naman para sa kanila. Hindi ka nilikha para sambahin, nilikha kang sumamba, nilikha kang lumakad kasabay ng Diyos na lumikha sa iyo. Si Jesus, pinakamakapangyarihang lalaking nabuhay sa mundo, hindi gumalaw nang hindi kasama ang Ama. Hindi siya nagyabang para lang mapansin. Hindi siya gumawa ng barabarang hakbang para lang sumikat. Nagpakumbaba siya, sumunod, nakinig, nagtitiwala. Tapos tayo, akala natin kaya nating pamunuan ang buhay natin, ang relasyon natin, ang layunin natin. Nang wala ang Diyos, hindi yan kumpiyansa. Yan ay kayabangan na lasing sa ilusyon. Dahil ang kapal ng muka laging nauuna bago ang pagbagsak. Hindi yan galing sa pilosopo, galing yan sa Diyos. At kung ayaw mong magpakumbaba, buhay mismo ang magpapaluhod sa'yo at hindi yon magaan. At ang ego mo, hindi lang ikaw ang sisirain, pati yung mga taong mahal mo. Ang lalaking lakad ay ego, laging paurong, laging pabagsak. Isang insulto lang, wasak, isang pagkatalo lang, gumuho. Pero ang lalaking kasama ang Diyos, hindi matinag. Dahil ang pundasyon niya, hindi sarili, kundi katotohanan. Hindi ito tungkol sa pagpapakarelihiyoso.
Ito'y tungkol sa pagkilala kung sino talaga ang may hawak ng lahat at mamuhay ng totoo sa ilalim ng kanyang autoridad. Gusto mong maranasan ang tunay na kapangyarihan? Yumuko ka muna sa pride mo dahil hinding-hindi ka makakalakad sa autoridad hanggat ayaw mong magpasakop sa autoridad. Lumakad ka kasama ang Diyos, hindi ang ego mo. Kung hindi, buhay mismo ang magpapaluhod sa'yo at masakit yon. Trait 5. Mamuhay na parang totoo ang walang hanggan. Sabi ng mundo, maikli lang ang buhay, sulitin mo, gawin mo kung anong gusto mo. Tama sila, maikli nga ang buhay, pero hindi nila sinasabi ang kabilang side. Ang walang hanggan, sobrang haba. Hindi ka nilikha para habulin ng panandaliang sarap. Nilalang kang mamuhunan ng buhay dahil ang binubuo mo ngayon, umaalingaw-ngaw yan sa kawalang hanggan. Darating ang araw na bibigay ang katawan mo. Wala nang silbi ang pera mo, makakalimutan ang pangalan mo, at lahat ng itinayo mo para sa mundong to, wala nang halaga. Tapos, ano na? Buong buhay mong hinabol ang tagumpay, tapos magigising ka na lang kapalit pala nun, kaluluwa mo, pinalit mo sa alikabok. Anong silbi na mapasayo ang buong mundo kung kaluluwa mo naman ang kapalit? Hindi namatay si Jesus para lang bigyan ka ng komportableng buhay. Namatay siya para bigyan ka ng misyon, isang layuning mas malaki pa sa buhay na to. Hindi kanya inutusan na mag-ipon ng yaman dito sa lupa, kundi mag-imbak ng kayamanan sa langit. Lahat ng itinayo mo sa laman, kasama mong mamamatay. Pero ang itinayo mo sa espiritu, tatagal hanggang walang hanggan. Kung hanggang libingan lang ang mga pangarap mo, ligaw ka na ngayon pa lang. Mamuhay ka na parang totoo ang walang hanggan dahil totoo nga at nauubos na ang oras mo. Trait 6. Mamuhay na iba sa mundo. Kung sinusubukan mong makiayon, talo ka na agad. Ang mga lalaking makadiyos hindi nakikisama para lang hindi mapansin. Nakakailang sila dahil ganyan talaga ang katotohanan. Lagi yang nakakayanig. Hindi ka kailanman nilikha para maging tagasunod ng mundong to. At habang lumalakad ka kasama ang Diyos, lalong itutulak ka ng mundo palayo. Kaya tigilan mo na ang paghahabol ng pagpapatunay mula sa mga taong galit sa katuwiran. Tigilan mo na ang paglalambot ng paninindigan mo para lang hindi ma-offend ang makasalanan. Hindi ka tinawag para tanggapin ng lahat. Tinawag kang mamuhay na iba, ibang klaseng lalaki. Ibig sabihin yan, marunong kang tumanggi sa mga bagay na oo lang ng oo ang iba. Ibig sabihin, mawawalan ka ng peke mong kaibigan. Hindi ka maiintindihan. Minsan, mag-iisa ka. Ayos lang yan, parte yan ng kabayaran. Ang kabanalan, hindi yan magpapasikat sa'yo. Pero yan ang magliligtas sa kaluluwa mo. Kung mahal ka ng mundo sa lahat ng ginagawa mo, may mali sa pamumuhay mo. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mong mamulsa sila ng mata. Hindi ka nilikha para makiayon. Nilikha kang manindigan. Mamuhay kang iba, mamuhay kang banal, mamuhay kang para sa Diyos kahit mag-isa. Hindi ka nilikha para makisabay. Nilikha kang mamuno, magbuhat ng bigat, lumakad kasama ang Diyos kahit ano pa ang kapalit. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.